Lahat, ako po si Sean M. Ragwal, pangkat 8 Ruby. Ang tatalakay naman po natin ay relihiyon at filosofiya ng sinaunang China. Sa sinaunang China, ang relihiyon at filosofiya ay hindi lang usapin ng pananampalataya, kundi gabay sa pamumuhay at pamahalaan. Pagsamba sa mga ninuno, pinaniniwalaan ng mga Chino na ang kanilang mga ninuno ay patuloy na gumagabay at nagbibigay ng basbas sa pamamagitan ng insenso, alay at ritual. Pinanatili nila ang koneksyon sa nakaraan. Confucianism. Itinatag ni Confucius na nakatuon ito sa moralidad, respeto sa nakakatanda at kaayusan sa lipunan. Ito ang maging gabay ng mga opisyal o pamahalaan. Laozi. Itinatag ni Laozi, nagtuturo ng pag-isa sa kalikasan at balanse ng yin at yang. Naniniwala ito sa simpleng pamumuhay at kapayapaan. Legalism. Naniniwala na ang tao ay likas na makasarili at kailangan ng mahigpit na batas at parusa. Ito ang maging batayan ng Qin Dynasty sa pamumuno. Nagkakaiba man sa turo, ang lahat ng ito ay humubog sa kultura, pamahalaan at lipunan ng sinaunang China. Sa puso ng kabiasnan Chino, dalawang ilog ang magbibigay buhay at humubog sa kasaysayan, ang Huanghe o Yellow River at ang Yangtze River. Huanghe o Yellow River, tinatawag na yellow dahil sa dilaw na puti o flores na dinadala ng agos. Sa matabang lupa nitong umusbong ang agrikultura, ngunit kilala rin ito bilang China Salt dahil sa malakas na pagbaha. Yangtze River, pinakamahabang ilog sa Asia, pangunahing pinagkukunan ng tubig at irigasyon para sa palay sa timog China. Naging ruta rin ito ng kalakalan at komunikasyon. Magkasama ang Huanghe at Yangtze River ang naging haligi ng sinaunang China, dulo ng agrikultura, sentro ng kalakalan at saksi sa libong-libong taon ng kasaysayan.